Sa pagdating ng Walmart, mabilis bumababa ang presyo at naapektuhan ang lokal na ekonomiya. Ganito winawasak ng Walmart ang maliit na bayan. Ang Walmart ang pinakamalaking retailer sa mundo na may higit 10,000 lokasyon sa 19 na bansa. Ang higanting big box na ito ay nagbebenta ng halos lahat at binabago ang lokal na ekonomiya kapag pumasok sa isang bayan, hindi lang basta nagbubukas ng tindahan. Mas maliit ang bayan, mas malaki ang epekto ng pagbabago. Madalas, nawawala ang ekonomiyang dating kilala ng mga tao. Karaniwan na ito, kaya't pag-aralan natin mabuti. Ayon sa Environmental Protection Agency, ang maliit na bayan ay may populasyong mas mababa sa 2,500. Iba-iba ang mga bayang ito depende sa lokasyon at distansya, pero madalas naaakit pa rin dito ang Walmart sa parehong dahilan. Murang real estate o biglaang oportunidad kapag may nagsarang kakumpetensya. At yan ang nangyayari sa sinusubukang bayan natin, ang kahit sa Anvil, United States of America. Madalas tahimik dito, pero magbabago na ito. Darating na ang Walmart sa bayan. Pagpasok ng malalaking negosyo tulad ng Walmart, nagbabago ang buhay ng mga residente. Ibig sabihin, may benepisyo tulad ng mas maraming pagpipilian, mas mababang presyo at kaginhawaan, pero may kapalit din ang mga ito. Para maintindihan ito, tingnan natin ang bayan bago dumating ang Walmart at ano ang nangyayari kapag pumasok ang isang malakas na negosyante sa maliit na ekonomiya. Dahil kapag nawala na ang unang kasabikan, ang bayan na lang ang natitira para harapin kung anuman ang naiwan. Oo, hindi perpekto ang mga bayang ito, pero nag-aalok sila ng mas murang ari-arian at espasyo para sa mga independenteng negosyo at lokal na kainan, imbes na mga pambansang chain. Bago pa dumating ang Walmart, marami sa mga negosyong iyon ay hirap ng mabuhay, kaya nagkaroon ng pagkakataon. Kapag pumasok ang Walmart sa isang maliit na bayan tulad ng Anywhereville, maaari itong magmukhang tagapagligtas at madalas nga ay ganoon ang nangyayari. Nahihirapan na ang lokal na retail sector at ang mahahalagang negosyo ay kumakapit sa pag-asa. Minsan, sapat na ang isang pamilyang lumipat o isang may-ari na magretiro para mawala ang isang haligi ng komunidad. Ang maliliit na negosyo ay marupok at may safety net na iniaalok ang Walmart na wala sila. Iyan ang pangako ng Walmart, maaasahang paninda, tiyak na presyo. Sa isang lugar tulad ng Anywhereville, kung saan ang mga residente ay sanay sa tahimik na kawalang katiyakan ng pag-asa sa sari-saring maliliit na tindahan, maaaring ito ay parang isang simoy ng sariwang hangin. Hindi lang ito ang paraan ng Walmart sa pagbabago ng laro. Para sa marami, ang presyo ang pangunahing dahilan. Malakas ang kompetisyon ng Walmart sa halos lahat ng kategorya, lalo na sa pagkain at pananamit. Kailangang bayaran ng maliliit na negosyo ang renta, sahod at buwanang bayarin, at napakaliit ng puwang para gumalaw. Walang ganitong problema ang Walmart dahil marami itong pinagkukunan ng kita at kaya nitong magbenta ng importanteng produkto kahit palugi na nagpapababa ng presyo kumpara sa mga kakumpetensya. Sa Anywhereville, ramdam agad ang pagtitipid at hindi lang ito natatapos sa bayaran. Sa labas, mukhang simple lang ang isang bagong Walmart. Isang bakanting lote at isang malaking karatula na nagsasabing Walmart. Malapit na, pero sa likod ng mga eksena, mas politikal ang proseso. Madalas magtagisan ang mga bayan para sa mga bagong tindahan at kilala ang Walmart sa mahigpit na negosasyon para sa paborableng kasunduan. Karaniwan, ito ay mas mababang buwis sa ari-arian at pagtitipid na may epekto sa negosyo at may-ari ng bahay. Para sa mga taga-Anywhereville, parang panalo ito para sa lahat. Mas maraming pera at pagpipilian, pero hindi tumatagal ang mga benepisyong iyon. Ang Walmart ay isa sa pinakamalalaking employer sa United States, sunod sa pamahalaang federal, na may mahigit 1.6 na milyong empleyado. Ang isang tindahan ay maaaring mag-empleyo ng hanggang 300 katao, depende sa laki. Sa maliit na bayan, malaking pagbabago ito kapag may bagong tindahan at may kasamang job fair. Mga kabataang naghahanap ng kanilang unang sahod, mga matatanda na naghahanap ng matatag na trabaho, mga retiradong kumukuha ng part-time na trabaho para manatiling abala. Halos lahat ng naghahanap ng trabaho ay nakakahanap ng pwesto. Sa isang iglap, nagiging pinakamalaking employer sa bayan ang Walmart. At hindi lang doon nagtatapos. Dahil mahaba ang oras ng operasyon, kadalasang nagbubukas ng alas 7 ng umaga at nagsasara ng alas 11 ng gabi. Nagiging pangunahing sentro ng bayan ang Walmart. Ito ang nagiging unang pagpipilian ng sinumang nagtatrabaho sa karaniwang oras. Isa rin itong lugar kung saan pwedeng kumain. Kadalasan may espasyo ang mga tindahan para sa restauran at dati mga lokal na kainan.
ngayon ay pinapalitan ng mga chain tulad ng McDonald's, Dunkin', Subway at Starbucks. Simple lang ang atraksyon. Nandito na lahat. Grocery, gamit sa bahay, gamot at hapunan bago umalis. Ang kaginhawaan ang dahilan kaya namamayani ang Walmart sa retail sa Amerika. Ang pagbubukas ng isang Walmart ay isang mataas na karanasan, pero ang pagbagsak ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa inaasahan. Sa umpisa, maayos ang lahat. Nagbukas ang tindahan at dagsa ang mga tao. Nagagawa ng logistics ng Walmart na laging punuan ang mga estante. Kahit malayo ang lokasyon, hindi ito kaya ng maliit na bayan. Dahil sa laki ng Walmart, may kapangyarihan itong hindi kayang tapatan ng maliliit na negosyo. Hindi lang ito nagbebenta ng mura, kaya rin nitong impluwensyahan ang presyo. Sila ang nagdedesisyon kung sino at ano ang maiiwan para maibenta lahat. At hindi lang iyon ang ginagawa nila. Buwan bago pa magbukas ang mga pinto, inaalam na ng mga empleyado ang lokal na ekonomiya, demograpiko, dami ng taong dumadaan, mga nakagawi ang paggastos, at pinakaimportante, kung saan napupunta ang pera ng mga tao sa lugar. Minamapa ng Walmart ang matagal ng negosyo sa bayan, saka inaayos ang estante para maagaw ang paggastos ng mga tao. Diyan nagsisimula ang pinsala. Kung gusto mo ang mga video, pindutin ang subscribe. Namapa na ng Walmart ang bayan ninyo. Ipinapaliwanag ko lang. Para gumana ang maliit na bayan, kailangan nito ng mga partikular na negosyo na kadalasang pinapatakbo ng pamilya at umaabot ng ilang henerasyon. Nangunguna ang grocery store sa pagsupply ng pagkain linggo-linggo sa mga taga roon. Maaaring ito ay independenteng tindahan, maliit na sangay ng regional chain, may sariling botika o may hiwalay na independenteng botika ang bayan. Ito ang mga negosyo na unang tinatarget ng Walmart. Bukod sa pagkain, kadalasan ay may maliit na grupo ng mga pangunahing pangangailangan, isang tindahan ng damit, isang hardware o tindahan ng halaman, at maaaring mayroon ding tindahan ng electronics. Kung masuwerte ang bayan, magkakaroon ng tindahan ng libro o tindahan ng laruan sa pangunahing kalsada ng bayan. Matagal nang nagpapahirap ang Amazon sa mga negosyong ito, pero sila pa rin ang gulugod ng buhay sa maliliit na bayan. Lahat ng iyon ay nasa Walmart sa isang bubong. Hindi tulad ng lokal na tindahan, hindi problema ng Walmart ang lokal na supply chain o maliit na tubo. Kayang mabilis at agresibong ibaba ang presyo. May ilang residenteng tatangkain, manatili at magpakatapat sa lokal. Mas gusto nila ang personal na pakikitungo mula sa matagal na pagtangkilik. Pero may iba na naaakit sa mas mababang presyo, mas maraming pagpipilian at bilis. Hindi ito agad na dagok sa maliliit na negosyo, pero siguradong bababa ang kita nila. Para sa iba, sapat na ang ganitong presyon. Nagpasya ang ilang may-ari na magretiro na, habang ang iba ay hindi na kayang magpatuloy dahil sa hirap ng kabuhayan at lumalayo pang Walmart. Matagal nang pinupuna ng mga kritiko ang dambuhalang korporasyon sa mapanlinlang na pagpaplano at pag-aangkop ng tindahan para pabagsakin ang maliliit na negosyo. Sinusuri ng Walmart ang paggastos ng tao ilang buwan bago pa. Kung umuunlad ang negosyo, tinitiyak ng Walmart na kaya nitong makipagkumpetensya. Balikan natin ang Anywhere Bill. Isipin mo ang isang knitting club na binubuo ng lahat ng lokal na lola. Yung klase ng grupo na siyang nagpapanatiling buhay sa tindahan ng tela at sinulid ng bayan mula pa noong 1948 at 48. Nagbebenta rin ang Walmart ng sinulid at tela at mas mababa ang presyo nito kaysa sa kayang ibenta ng isang maliit na tindahan. Ang natitira ay maliit na negosyo sa niche na kategorya na ngayon ay nakikipaglaban sa higanteng korporasyon na mas malaki ang puhunan at kakayahan sa presyo. Ang maliliit na negosyo na nakasentro sa mga partikular na komunidad ay kadalasang nag-ooperate na sa napakaliit na puhunan. Kapag direktang pumasok si Walmart sa kanilang lugar, madalang ang pag-atras. At unti-unti ngunit tiyak, nararamdaman agad ang epekto sa unang taon ng pagdating nito. Sa maliit na bayan, parang umaangat lahat. Nakakatipid ang tao sa pangangailangan. At ang natitipid ay naibabalik sa lokal na tindahan at ekonomiya. May katapatan pa rin ang mga tao ng ilang panahon, pero kalaunan mararamdaman ang epekto ng maliit na tubo at lalong titindi ang presyon. Malamang ang isa sa mga espesyal na negosyo ang unang magsasara. Maaaring magdesisyong mag-empake at lumipat sa Florida ang babaeng may-ari ng tindahan ng sinulid. Siya ang nauna, pero hindi siya ang huli at hindi lang direktang kakumpetensya ang apektado. Ang maliit na bayan ay parang ekosistema na ang Main Street ang puso.
Kapag humina o nawala ang mga maliliit na negosyong ito, bumababa ang dami ng taong dumadaan, nababawasan ang mga customer ng mga kalapit na tindahan at kumukunti ang mga suki sa mga kapihan. Kumakalat ang epekto nito pati na sa mga negosyong hindi direktang kalaban ng Walmart. Kapag napansin na ang pinsala, huli na ang lahat. Bumagsak na ang sistemang minsang sumuporta sa bayan. Hindi kayang palitan ng Walmart ang mga negosyong ito, pero kaya nitong tahimik na alisin ang sigla ng bayan. Patuloy ang mga reservation at planadong hapunan sa restaurant. Ngunit karamihan ng kita nila ay mula sa mga dumadaan lang. Yung mga tao sa downtown nakakakita ng karatula, nagugutom at pumapasok. Mahalagang kaswal ang daloy na ito, pero ginugulo ng Walmart. Kadalasan, ang mga Walmart ay hindi malapit sa main street, kundi kumukuha ng malaking lote at itinatayo mula sa simula. Kadalasan, milya-milya ang layo mula sa sentro ng bayan o malapit sa exit ng highway. Ang pagpunta sa Walmart ay hindi dinadala ang mga mamimili sa downtown kahit kailan. Nagsisimula ng maapektuhan ang buong bayan ng pagbabagong ito. Para sa mga may-ari, nagiging delikado ang pagre-retiro habang naghahanda silang magbenta. Sino ang gustong bumili ng tindahan? Ibig bang sabihin nito ay kakalabanin nila ang Walmart? Maraming may-ari ang napipilitang magbenta ng mas mura o magdeklara ng bankruptcy para makaligtas. Hindi lang tindahan ang nagsara, kundi buhay ang nawasak at malaking puwang ang naiwan, at di pa doon nagtatapos ang pinsala. Ang halaga ng ari-arian ay nakadepende sa kalagayan ng bayan. Kapag nagsasara ang negosyo, apektado rin ang mga tindahan at bahay sa paligid. Pinapanood ng mga may-ari ng bahay ang unti-unting pagbagsak ng kanilang komunidad at iniisip na umalis habang may pagkakataon pa sila. Kapag masyadong mababa ang alok, marami ang nananatili at umaasang babalik sa dati, ngunit madalas ay hindi ito nangyayari. Pagdating ng Walmart, nagbabago ang ekosistema. Dinisenyo ang kanilang superstore para makaakit ng mamimili. Bago pa man sila makarating sa bayan, humihinto na lang sila sa gilid ng highway, namimili ng mga kailangan, at umaalis nang hindi man lang pumapasok sa bayan. Sa bayan mismo, tuluyang nilalampasan ang sentro, hindi aksidente kundi sinadya talaga. Makabagong version ito ng lumang kwento, kung saan iniwan na ang lugar at tanging Walmart na lang ang pinipili ng mga tao dahil sa bagong daan ng trapiko. Ang mga negosyo sa sentro ng bayan ay nagbibigay ng produkto, kabuhayan at trabaho. Kapag nagsara sila, nawawala rin ang mga trabaho. Nananatili ang mga trabaho sa pampublikong sektor tulad ng sa distrito ng paaralan, pero nawawala ang karamihan sa pribadong sektor. Dahil hirap ang sentro ng bayan, kaunti lang ang bagong negosyong pumapalit sa nawala. Kaya normal lang na sa umpisa, sa Walmart pumupunta ang mga tao dahil dati itong pinakamalaking pinagkukunan ng trabaho sa bayan. Dito nagtatapos ang kahanga-hangang bahagi ng kwento at nagsisimula ang delikado. Nagbibigay ng trabaho at oportunidad ang Walmart, pero hindi palaging maganda ang mga ito. Maraming dating empleyado ng maliliit na negosyo ang dati ay nagtatrabaho sa mga lugar kung saan kilala nila ng personal ang may-ari. Ngayon ay nagtatrabaho na sila sa isang korporasyon kung saan isa lang sila sa daan-daan. Ang mga pagkakamali o pagkukulang sa trabaho ay pwedeng magdulot ng biglaang tanggalan, na masakit lalo na kung kaunti lang ang ibang oportunidad sa bayan. Kahit ang mga natitirang nagtatrabaho, hindi rin maganda ang kalagayan dahil karamihan ng posisyon sa Walmart ay part-time lang. Karaniwan, 40 oras kada linggo ang full-time na trabaho. Pero madalas, hindi ito naaabot ng sales associate at mga manggagawa sa bodega. Kasama sa mga posisyong iyon ang mga manager at mga espesyal na posisyon. At matindi ang kompetisyon para dito. Kadalasan, mas kaunti na ang oras ng trabaho at mas mababa ang sahod ng mga manggagawa. Mas mataas nga sa minimum wage ang pasahod ng Walmart pero maliit lang ang diferensya. Ang karaniwang sahod sa sales na posisyon ay 18.25 kada oras at malaki ang epekto ng minimum wage sa pagtukoy nito. Sa bawat estado, maaaring makatanggap ng limitadong healthcare ang part-time na empleyado. Pero kadalasan walang bayad na day off maliban kung matagal ka na sa kumpanya. At ang mga numerong iyon ay nangangahulugan ng isa pang malungkot na realidad. Maraming empleyado ng Walmart ang hindi makasapat sa pangangailangan dahil sa maliit na sahod at limitadong oras. Kaya napipilitan silang maghanap ng ibang trabaho. Gayunpaman, sa isang maliit na bayan, lalo na kung ito ay naapektuhan ng pagdating ng Walmart, kakaunti at bihira ang mga oportunidad na iyon. Kung may ibang trabaho, hindi napipila ang mga tao sa Walmart. Ibig sabihin, mas lantad ang maduming lihim ng Walmart. Ito ang pinakamalaking pribadong employer sa bansa.
at isa rin sa pinakamalaking pinagmumulan ng manggagawang umaasa sa pampublikong benepisyo tulad ng SNAP. Ang pasaning ito ay napupunta sa lokal at estado, kaya sabi ng mga kritiko, pera ng bayan ang parang nagpapadaloy sa modelo ng paggawa ng Walmart. At lahat ng ito ay simula pa lang ng pinsala sa bayan. Kapag ginawa ng Walmart na isang negosyo lang ang ekonomiya ng isang bayan, apektado ang lahat ng sumusunod dito. Mahalaga ang sales tax sa pondo ng mga munisipyo at tumutulong ang Walmart, pero kadalasan hindi ito sapat mapalitan ang nawala. Habang nagsasara ang ibang negosyo at lumiit ang tax base, ang pag-unlad ay naging kabuuang pagkalugi. Kapalaran ng bayan ay nakasalalay na sa tagumpay ng Walmart. Napakadelikado ng ganitong pagdepende kapag may malaking abala tulad ng COVID-19 pandemic. Kapag humina ang pamimili, nababawasan ang pangunahing sales tax ng bayan. Madalas ilarawan ang Walmart bilang matatag kahit may resesyon, pero hindi iyon garantiya, lalo na't may mga bagong gastos na dala ang Walmart. Hindi madaling dalhin ang Walmart sa bayan. Kung kukunin nila ang dating malaking tindahan, baka pagkukumpuni lang ang gastos. Kapag mula sa simula itinatayo ang tindahan, madalas magpaligsahan ang mga bayan kung sino ang mas gusto nito. Ibig sabihin nito ay paggastos sa infrastruktura gaya ng bagong daan, kalsada, pinalawak na interseksyon at koneksyon sa highway para maayos ang trapiko. Mahal ang konstruksyon at tuloy-tuloy ang maintenance. Pagkatapos maputol ang laso, ang gastos sa kalaunan ay pasan ng bayan. Noong una sulit pa, pero kalaunan hindi na. Hindi lahat ng Walmart ay nagtatagumpay at kahit kumikitang tindahan ay regular na sinusuri bawat departamento. Ang pamunuan ng Walmart ay laging nakatuon sa pagpapalago ng kita. Kung may bahagi ng tindahan na nagpapababa ng kita, agad nila itong liitan o alisin, lalo kung pinalitan lang ito ng lokal na alternatibo. Balikan natin ang tindahan ng pagniniting sa Anywhereville. Nang magsara ito, pansamantalang pinalitan ito ng Walmart. Malakas dati ang benta ng sinulid pero bumaba ang demand habang tumatanda at nawawalan ng kakayahang magninit ang mga customer. Kalaunan, binawasan ng Walmart ang seksyon hanggang sa halos wala nang natira. Nawala na rin ang lokal na pagpipilian at ang pumalit dito. Habang nababawasan ang pagpipilian, lumalaki ang problema. Malusog na kumpanya ang Walmart, pinakamalaking retailer sa Estados Unidos na may 4,600 mahigit lokasyon. Hindi ibig sabihin na malaki ay ligtas na sa hindi magandang performance. Taon-taon, nagsasara ang Walmart ng mga tindahang hindi umaabot sa inaasahan. Noong 2025, nagsara ang kumpanya ng mga tindahan sa 6 na estado. Kasama rito ang Colorado, Maryland, Georgia, Ohio, Wisconsin at ilang tindahan sa California. Hindi ito planadong pagbabago ng istruktura, kundi simpleng pagtanggal lang ng mga hindi kumikitang empleyado para sa kumpanya. Madalas hindi napapansin ang mga pagsasarang ito, pero para sa maliit na bayan, ito na ang lahat. Ang Anywhereville, United States of America ay matagal nang namuhay sa kasaganaan. Nagbigay ang Walmart ng bagong tao, trabaho, at ilusyon ng katatagan. Madaling baliwalain ang lumalaking butas sa ekonomiya ng bayan. Unti-unting nagsara ang mga negosyo sa sentro at kumunti ang oportunidad sa trabaho, ngunit palaging naroon ang Walmart, maaasahan at parang permanente. Wala pang 20 milya mula rito sa highway, inanunsyo ang bagong Walmart Supercenter. Itinayo ito sa maliit na bayan na malapit sa lumalaking sentro ng turismo. Mas malaki, bago at maganda ang lokasyon. Biglang, ang sigurado sa Anywhereville ay hindi na mukhang sigurado at dahan-dahan ngunit tiyak na nababawasan ang mga tao. Hindi nagtagal bago dumating ang balita, ang Anywhereville. Magsasara na ang Walmart. Nagsimula na ang bentahan ng pagkalugi, kinukuha ng mga tao ang mga diskwento at sumunod ang mapait na katotohanan. 20% ng populasyon ng bayan ay nawalan ng trabaho. Iilan lang ang pinalad makakuha ng trabaho sa bagong mas malayong tindahan, ngunit karamihan ay hindi sinuwerte. Sa Anywhereville, kaunti na lang ang negosyo, trabaho, at wala ng Walmart. Mas malala pa ang sitwasyon ngayon. Yung may kakayahang ibenta ang bahay ay umaalis, habang yung hindi makaalis ay naiiwan at nahihirapan sa buhay. Baka may mga bagong negosyo na makakita ng oportunidad at murang presyo kaya lumipat dito. Maaaring makapagsimula ulit ang bayan, pero mahaba pa ang paglalakbay. Hindi ito unang beses na nangyari at tiyak hindi rin huli. Simple lang ang negosyo ng Walmart, maging lahat para sa lahat. Kaya naging matagumpay ito.
At kaya rin ito delikado. Kapag nagtagumpay, nangingibabaw ito. Kapag pumalpak, nadadamay pati ang ekonomiya sa paligid. Hanggat agresibong lumalawak ang Walmart, may mga bayan talagang talo sa sugal na ito. Sa dulo, pareho ang pattern. Ang bayan ay umaasa sa isang haligi at pag nawala ito, wala nang mag-uugnay sa lugar. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong yon. Salamat ulit. Magkita tayo ulit dito sa Mapak.